Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod nga gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo baba, magilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isa't ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Luwa ng araw ng walang ibang sikap ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pungle Bay. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Sa miyang Mindanao mabuhay, mahal na mong natawan. Mauswagan masidakang malipayon, pagpala sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag-usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Mga bata, karong buntaga, magkat-on kita bahin sa laing klase sa panahon nga mao ang madag-umon o cloudy. Mga bata, tan-awan ninyo ang akong hulagway. Sa hulagway, inyong makita nga ana ako sa usa ka lugar na hawan. Diin, madag-umon o cloudy ang panahon. Ang buot ipasabot sa madag-umon na panahon. Ang kalangitan, gitabunan o dag-om o dark clouds. Niini na panahon, dili makita ang adlaw. Maoy hinungdan din ang palibot, naglandong o nangiog. Akong usbon mga bata, ang buot ipasabot sa madag-umon na panahon, ang kalangitan, gitabunan o dag-om o dark clouds. Niini na panahon, dili makita ang adlaw. Maoy hinungdan dinhi sa palibot nga naglandong o nagniog. Aning buntaga mga bata, atong nakatunan ang usa ka klase sa panahon nga gitawag na madag-umon na panahon. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kinitan-awon o paminawon. What do you see when you look to the sky? The clouds can look like anything if you try. What do you see when you look to the sky? Your imagination will let you fly. That one looks like a bumblebee. That one looks like a palm tree. That one looks like a puppy to me. That one looks like a boat on the sea. What do you see when you look to the sky? The clouds can look like anything if you try. What do you see when you look to the sky? Your imagination will let you fly. That cloud looks like a bowl of soup. That one looks like a horseshoe. That one looks like the number 2. There's a cow jumping over the moon. What do you see when you look to the sky? The clouds can look like anything if you try. What do you see when you look to the sky? Your imagination will let you fly. That cloud. Mga bata, oras na ikaw na pud ang musulti sa imong nakatunan. Bahin sa usa ka klase sa panahon nga mao ang madag-umon na panahon. Ngadto sa imong papa, mama ug ubang pang kauban nimo sa panimalay. Ug isulti kini. Papa, ang akong nakatunan karon bahin sa usa ka klase sa panahon nga mao ang madag-umon na panahon. Sige, sulay na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo na kining nabuhat, maayo! O karon, isulti na pud sa imong mama. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! Isulti na pud kini ngadto sa imong kauban sa inyong panimalay.
Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, very good! Alang sa inyong unang buluhaton, tun-i ang mga hulagway. Pilia ang hulagway nga nagpakita sa klase sa panahon nga madag-umon nga panahon o kolori kini. Akong usbon mga bata. Tun-i ang hulagway. Pilia kung asa nga hulagway ang nagpakita sa klase nga panahon nga mao ang madag-umon na panahon o kolori kini. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, isumpay ang putol-putol nga linya aron maporma ang madag-umon na panganod o kolori kini. Akong usbon mga bata, isumpay ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang madag-umon na panganod o kolori kini. Ug dinhi natapos ang atong klase sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Sa dili pa nato sugdan ang atong bagong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang latrang F nga adunay tingog nga karon mga bata, atong paminawon ang kanta sa latrang F. Magbasa na kita sa dakong letrang F. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang F. Basahon ta siya. F sama sa fluorescent factory, flora o fauna. F sama sa fertilizer, farmland, fish pond o firefly. Magbasa na kita sa dakong letrang F. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, utruha paglitok ang ngalan sa latrang F. Kung ang inyong gisulti mao ang latrang F. Sakto mga bata! Mga bata, utruha paglitok ang tingog sa latrang F.
Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang J. Andama ug paklia ang inyong self-learning materials, page 55. Diha inyong makita ang letrang J. Karon mga bata, tan-awa ang akong baba ug paminawa ko kung unsa ang saktong paglitok sa letrang J. J. Akong usbon mga bata. J. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang J. Usban ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang J. Sakto mga bata! Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang J. Usban ninyo mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mo ang letrang J. Maayo mga bata! Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang J. Paminawa og sunduga ko kung unsa ang tingog sa letrang J. J. Akong usbon mga bata. J. Karon, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlua pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang J. Usban ninyo mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata!
Mga bata, tudluan na pod ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang J. Balikan ninyo sa paglitok mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlua pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang J. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang J. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang page 55 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang J. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang J. Magbasa na kita sa dakong letrang J. Basahon ta siya. J, J, J. Magbasa na kita sa gamayng letrang J. Basahon ta siya. J, J, J.
Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon ako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang jacket. Jacket. Ang ikaduhang hulagway mao ang jeep. Jeep. Ang ikatulo nga hulagway nagpakita sa jelly. Jelly. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na may cluster GR. Ang cluster GR ay may tunog na G. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng gripo, grado, gramo, granada, bisagra, grupo, negrito, graduate. Ngayon, basahin ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na gripo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na grado, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na gramo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na granada, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bisagra, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na grupo, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na negrito, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na graduate, magaling mga bata. Ngayon, basahin na ninyo ang mga salita na may cluster GR na may tunog na G. Basahin ninyo ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang gripo. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang grado, tama mga bata. Kung ang parirala
ay binasa ninyo na ang gramo. Magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang granada, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang bisagra, magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang grupo, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang negrito, magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang graduate, tama mga bata! Ngayon, basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang gripo at ang gramo. Ang grupo at ang grado. Ang bisagra at ang graduate. Ang granada at ang negrito. Mga bata, basahin na ninyo ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang gripo ay tumutulo, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang negrito ay nagtatanim, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na bumili siya ng 1 gramong bawang, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na gumawa ng 2 grupo ang unang grado, magaling! Ngayon, basahin na ninyo ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang ang gripo. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Ang gripo. Ang gripo ay isang bagay kung saan dumaan ang tubig na pinagkukunan ng mga tao. Ito ay malaking tulong sa pang-araw-araw na gawain gaya ng paglilinis, pagdidilig, pagluluto, at iba pa. Dapat din gamitin natin ito sa wastong paraan, tulad ng pagsara nito pagkatapos gamitin. At higit sa lahat,
Ingatan ang paggamit ng gripo para hindi madaling masira. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 mathematics, ma-multiply ang usa ngadto sa tulo ka digit nga numbers pinaagi sa multiples of 10, 100 ug 1,000. Mga bata, kagahapong adlaw ato nakatunan ang pag-multiply sa duha ka digit numbers pinaagi sa duha ka digit numbers without og with regrouping. Ato usab nakatunan nga sa pag-multiply kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa multiplication sentence. Pananglitan, 21 gimultiply sa 3, ang tubag 63. Diha atong makita nga ang 21 mao ang multiplicand, ang 3 mao ang multiplier, ug ang 63 mao ang product. Ang multiplicand mao ang numero nga pagapilo-piloon. Ang multiplier mao ang numero kung kapila kini pilo-piloon. Og ang product mao ang tubag sa gimultiply nga mga numero. Karong adlaw atong katunan ang pag-multiply sa usa ngadto sa tulo ka digit numbers pinaagi sa multiples of 10, 100 ug 1,000. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, sa pag-multiply sa usa hangtod sa tulo ka digit nga numero sa multiples nga 10, 100 ug 1,000, sundon ang mga mosunod nga lakang. Una, pangita ang mga non-zero digits o dili zero nga numero. Ikaduha, i-multiply ang non-zero digits o dili zero nga numero. Ikatulo, ibutang ang product og ihapa og pila ka zero ang naa. Ikaupat, og pila ka zero ang naa, maupod ibutang tapad sa product. Ikalima, ang final product adunay product sa non-zero digits o dili zero nga numero nga imong una gimultiply og pila ka zero nga naa. Mga bata, sa pages 55 and 56 sa inyong RBI Learning Materials, makita ang pananglitan. Pag-multiply sa usa hangtod sa tulo ka digit nga numero sa multiples nga 10, 100 ug 1,000. Pananglitan, 78 i-multiply sa usa ka gatos. Gamita ang mosunod nga pamaagi aron makuha ang product. Step 1. Pangitaa ang mga non-zero digits o dili zero nga numero. Sa atong pananglitan, ang mga numero nga non-zero digits o dili zero nga numero mao ang 78 ug usa. Adto na kita sa step 2. I-multiply ang non-zero digits o dili zero nga numero. Hinumdumi nga ang atong non-zero digits o dili zero nga numero sa atong pananglitan mao ang 78 ug usa. Ato na kining i-multiply. Una,
atong i-multiply ang ones digit sa multiplier nga mao ang usa. Og ones digit sa atong multiplicand nga mao ang 8. Usa i-multiply sa 8 mamahimong 8. Diha atong makita nga ang atong tubag ana agibutang sa ubos sa ones place. Karon ato na pong i-multiply ang ones digit sa atong multiplier nga mao ang usa og tens digit sa atong multiplicand nga mao ang 7. Usa i-multiply sa 7 ang tubag 7. Diha inyong makita nga ang atong tubag ana aubos sa tens place. Sa ato pa, 78 gi-multiply sa usa mamahimong 78. Adto na kita sa step 3. Ibutang ang product ug ihapa ug pila ka zero ang naa. Adto na kita sa step 4. Ug pila ka zero ang naa maupod ibutang tapad sa product. Ang atong product mao ang 78. Sa atong pananglitan aduna kitay duha ka zero. Karon atong itapad og butang ang duha ka zero sa atong product nga 78. Adto na kita sa step 5. Ang final product adunay product sa non-zero digits o dili zero nga numero nga imong una gi-multiply og pila ka zero nga naa. Sa atong pananglitan, 78 i-multiply sa usa ka gatos mamahimong 7,800 ka gatos. Adto na kita sa duga nga pananglitan. 3 i-multiply sa usa ka libo. Una, i-multiply og una ang non-zero digit nga mao ang 3 ug usa ug isulat ang product sa ubos sa thousands place. 3 i-multiply sa usa ang tubag mamahimong 3. Sunod, isulat dayon sa ubos ang 0 sigon kung pila ka 0 ang anaa sa multiplicand. Diha atong makita nga aduna kitay 3 ka 0. Maong ato na kitay 3 ka 0 sa atong product. Usa ka libo gi-multiply sa 3 ang tubag 3,000. Mga bata, pwede usab makuha ang product pinaagi sa repeated addition. Pananglitan, usa ka libo i-multiply sa 3 mamahimong 3,000. Kung magamit kita og repeated addition, mao kini ang porma. Usa ka libo, dungagan og usa ka libo, dungagan na pod og usa ka libo, mamahimong 3,000. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang page 56 sa inyong RBI Learning Materials. Pangitaa ang product. Para sa mga bata sa Grade 3 Science, mahulagway ang mga parte sa kamatis ug saging pinaagi sa pagsulat og pahayag. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa parte sa kamatis ug saging pinaagi sa pagsulat og pahayag. Ang iniusab buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 3 Science, pages 18 and 19. Mga bata, adunay nagkalain-laing klase sa tanom. Ang uban gagmay ug ang uban dagko. Ang pila ka tanom gatos ka tuig ang edad. Ang uban mabuhi ra sa usa ka panahon.
Ang mga tanom adunay nagkalain-laing parte. Ang tulo nga pangunang parte sa tanom mao ang ugat, dahon ug punuan. Ang kada parte adunay nagkalain-lain nga gamit. Lantawan ninyo ang hulagway sa kamatis ug saging mga bata. Diha inyong makita ang mga parte sa tanom. Ang kamatis ug saging pareho nga adunay dahon, aduna usab bulak, bunga, punuan ug gamot. Mga bata, mao kini ang gamit sa parte sa tanom. Gamot. Ang mga gamot musuyop sa tubig ug mga mineral gikan sa yuta. Dahon. Ang mga dahon nangolekta og enerhiya gikan sa adlaw ug paghimog pagkaon alang sa tanom gamit ang proseso sa photosynthesis. Punuan. Ang punuan mao'y nagsuporta sa tanom sa ibabaw ug nagdala sa tubig ug mineral ngadto sa mga dahon. Bulak. Ang naghimo og mga binhi nga nahimong bag-ong bunga. Bunga. Ang bahin sa tanom nga nagprotekta sa mga binhi pinaagi sa pagtabon niini. Pananglitan, atong ihulagway ang parte sa tanom pinaagi sa pagsulat og pahayag. Lantawan ninyo ang hulagway mga bata. Ako karong ihulagway ang tanom nga inyong makita sa hulagway pinaagi sa pagsulat og pahayag. Mao kini ang pahayag nga akong nasulat. Ang dahon sa kamatis adunay lunhaw nga kolor ug ang gamit niini mao ang mangolekta sa enerhiya nga gikan sa adlaw ug paghimog pagkaon alang sa tanom gamit ang proseso sa photosynthesis. Mga bata, sa pagsulat og pahayag, tan-awon ang kolor niini ug basahon pagbalik ang gamit sa parte sa tanom ug isumpay kini. Para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 20 and 21 sa inyong RBI Learning Materials. Ihulagway ang parte sa tanom pinaagi sa pagsulat og pahayag. Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics. Mailustrar ang zero property of multiplication. Mga bata, kagahapong adlaw atong nakatunan ang pag-ilustrar sa identity property of multiplication. Karong adlaw atong katunan ang pag-ilustrar sa zero property of multiplication. Ang inyo sa buluhaton inighumani ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, ang zero property of multiplication nagpasabot nga kung bisan unsa nga numero imong i-multiply sa zero, ang tubag niini kay zero. Pananglitan mga bata, napulog 5 i-multiply sa zero, ang tubag 0. O 15 times 0 equals 0. 20 i-multiply sa 0, ang tubag 0. O 20 times 0 equals 0. 5 i-multiply sa 0, ang tubag 0. O 5 times 0 equals 0. Karon mga bata, paklia ang pages 4 and 5 sa inyong RBI Learning Materials.
Diha atong makita ang pananglitan. Basaha ang problema. Si Amy adunay tulo ka cake. Matag cake wala kini kandila. Pila ka buok ang kandila ni Amy. Karon mga bata, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Ug atong tubagon ang mga pangutana. Lantawan ninyo pagbalik ang mga ilustrasyon mga bata. Pila ka buok ang cake. Diha atong makita nga adunay tulo ka cake. Lantawan na pud og balik ang ilustrasyon mga bata. Pila ka buok ang kandila sa matag cake. Diha atong makita nga walay kandila ang matag cake. Karon atong i-multiply ang mga numero para makuha nato ang tubag kung pila ang tanan nga kandila. Atong i-multiply mga bata. Tulo i-multiply sa 0 ang tubag 0. Busa walay kandila si Amy. Akong balikon mga bata. Tulo i-multiply sa 0 ang tubag 0. O 3 times 0 equals 0. Mga bata, ang tulo i-multiply sa 0 ang tubag 0 usa ka pananglitan sa zero property of multiplication. Kay nagpakita kini nga kung bisan unsa nga numero imong i-multiply sa 0 ang tubag niini kay 0. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 5, 6, and 7 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ug tubaga ang problema gamit ang ilustrasyon. Butangi og check ang kahon kung kini zero property of multiplication. Og x usab kung dili. Para sa mga bata sa Grade 2 Filipino, mahulagway ang mga elemento sa istorya. Tauhan, tagpuan, banghay. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa mga elemento sa istorya. Tauhan, tagpuan, banghay. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 Filipino, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang mga elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan at banghay. Ang banghay ay binubuo ng simula, gitna at wakas. Ang tauhan ay ang tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento, habang ang tagpuan, ang lugar kung saan nangyari ang isang kwento. Ang banghay o pangyayari naman ay binubuo ng simula, gitna at wakas ng kwento. Mga bata, upang mailarawan ang mga elemento at bahagi ng kwento, kinakailangang kilalanin ang mga tauhan, alamin saan naganap, at intindihin ang mga pangyayari sa kwento. Halimbawa mga bata, basahin natin ang kwento. At iyong makikita sa ibaba ang paglalarawan sa bawat elemento ng kwento. At mababasa ito sa loob ng kahon.
Pakinggan niyo mga bata, babasahin ko na ang kwento. Si Carlos. Si Carlos ay isang mabuting bata. Isang hapon, malakas ang ulan. May nakita siyang matanda. Ito ay si Aling Pilar na walang dalang payong. Nakatayo ang matanda sa tabi ng daan. Ang daan ay walang masilungan. Nilapitan ni Carlos si Aling Pilar. Pinasukob niya ito sa kanyang dalang payong. Nagpasalamat si Aling Pilar sa kabutihan ni Carlos dahil hindi siya nabasa ng ulan. Ngayon mga bata, basahin natin ang paglalarawan sa bawat elemento ng kwento. Una, ating ilarawan ang mga tauhan sa kwento. Si Carlos ay isang mabuting bata. Dahil tinulungan niya si Aling Pilar na hindi mabasa ng ulan. Sa ating tauhan na si Carlos, ating makikita na nilarawan siya bilang mabuting bata. Pumunta naman tayo sa ating ikalawang tauhan. Si Aling Pilar naman ay isang matanda na naglalakad na walang payong sa tabi ng daan. Inyong makikita na ang tauhan na si Aling Pilar ay inilarawan bilang matanda. Ngayon mga bata, ating ilarawan ang tagpuan sa kwento. Ang tagpuan sa kwento ay sa tabi ng daan. Ang tabi ng daan ay lugar na walang masilungan. Dito, ang tagpuan natin na tabi ng daan ay makikita natin na inilarawan bilang lugar na walang masilungan. Ngayon, ating ilarawan ang simula sa kwento. Ang simula ng kwento ay naglalarawan sa katauhan ni Carlos, isang batang mabuti. Naglarawan din ito sa panahon na maulan. Dito ating makikita na inilarawan ang simula ng kwento sa katauhan ni Carlos na isang batang mabuti at naglalarawan din ito sa panahon na maulan. Ngayon ating ilarawan ang gitna sa kwento. Ang gitna ng kwento ay naglalarawan sa nangyari kay Aling Pilar. Wala siyang dalang payong na nakatayo sa tabi ng daan. Dito, ating makikita na ang gitna ng kwento na naglalarawan sa nangyari kay Aling Pilar ay inilarawan na wala siyang dalang payong na nakatayo sa tabi ng daan. Ngayon, ating ilarawan ang wakas ng kwento. Ang wakas ng kwento ay naglalarawan sa ginawang kabutihan ni Carlos kay Aling Pilar. Nagpasalamat si Aling Pilar kay Carlos dahil hindi siya nabasa ng ulan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, buksan ang pahina 3 and 4 ng inyong RBI Learning Materials. Basahin ang kwento at ilarawan ang elemento nito sa patlang. Para sa mga bata sa Grade 1 Araling Panlipunan. Makahimo o gusto nga aksyon sa pagtubag sa nagkalain-laing mga tulumanon o sumbanan nga gipasunod sa matag pamilya. Karong adlawa atong katunan ang paghimo o gusto nga aksyon sa pagtubag sa nagkalain-lain nga tulumanon o sumbanan nga gipasunod sa matag pamilya. Ang inyo sa buluhaton iniguman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 1 Araling Panlipunan, pages 6 and 7. Mga bata,
Adunay mga nagkalain-lain nga tulumanon o sumbanan nga gipasunod ang matag pamilya. Kini nga mga sumbanan mao ang mga kinaiya o buluhaton nga gipasunod sa mga ginikanan sama sa pagpabilin sa kahapsay o kahamugaway sa panimalay, pagsunod sa sugo sa mga ginikanan, pagtahod sa mga magulang, pagpabiling limpyo o himsog sa panglawas, o pagtuon og maayo sa leksyon. Importante ang pagsunod sa mga sumbanan nga gipasunod sa atong mga ginikanan aron mahimong hapsay, malinawon ug malipayon ang pagpuyo sa usa ka pamilya. Pananglitan mga bata, mao kini ang pipila ka mga pananglitan nga tulumanon sa atong panimalay nga atong buhaton. Lantawan ninyo ang unang hulagway. Akong pamiluon ang akong mga sanina. Diha atong makita nga adunay check ang pananglitan. Tungod kay usa kini sa tulumanon o sumbanan nga gipasunod sa atong pamilya. Lantawan na pod ninyo ang ikaduhang hulagway. Akong tarungon ang hapin sa akong katre, inigmata nako. Diha inyong makita nga adunay check ang pananglitan. Tungod kay usa kini sa tulumanon o sumbanan nga gipasunod sa atong pamilya. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 7, 8, and 9 sa inyong RBI learning materials. Butangi og check ang kahon kung ang gipakita sa hulagway imong gibuhat sa pagtubag sa tulumanon nga gipasunod sa imong pamilya. Para sa mga bata sa Grade 1 Health, maila ang saktong pamatasan sa oras sa pagkaon. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa saktong pamatasan sa oras sa pagkaon. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Health, pages 1 and 2. Mga bata, ang bata nga sama nimo kinahanglan masayod sa mga insakto nga pamatasan panahon sa tingkaon. Mabato na nimo kini pinaagi sa pagpaminaw sa imong ginikanan ug magtutudlo. Ang mga maayong pamatasan panahon sa tingkaon mao ang una, pagpanghunaw una sa kamot. Ikaduha, pag-ampo sa pagkaon adiser mukaon. Ikatulo, paglingkod og insakto. Og ikaupat, dili paglamon-lamon og pag-usik-usik sa pagkaon. Mga bata, kini nga mga maayong pamatasan mapalambo nimo pinaagi sa pagbuhat niini matag tigkaon. Karon adto na kita sa pananglitan. Lantawan ninyo ang hulagway. Manghunaw sa kamot sa dili pa mukaon. Mga bata, kinahanglan kita nga manghunaw sa atong mga kamot sa dili pa mukaon aron limpyo kini ug mawala ang kagaw nga ningtapot niini. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikaduha nga hulagway. Mag-ampo o sa adiser mukaon. Mga bata, ang pag-ampo sa dili pa mukaon kini usa ka pagpasalamat sa atong Ginoo sa mga grasya o mga pagkaon nga naa sa atong lamesa ug mangayo usab kita sa iyang panalangin sa atong mga pagkaon nga makahatag kanato og kahimsog sa atong lawas. Karon, ato na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 2 and 3 sa inyong RBI learning materials.
Tan-awa ang mga hulagway. Butangi og check ang kahon kung husto nga pamatasan ang gipakita sa pagpangaon og X usab kung dili. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 Filipino, nasusuri ang damdamin ng mga tauhan sa napakinggang pahayag. Mga bata, sa araw na ito, pag-aralan natin kung paano nasusuri ang damdamin ng mga tauhan sa napakinggang pahayag. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang tauhan ay maaaring tao o hayop na gumaganap sa kwento. Masasabi natin kung ano ang damdamin ng tauhan batay sa kanyang sinasabi, ginagawa o iniisip. Sa pamamagitan ng mukha o pagsasalita ay masusuri natin at madarama ang damdamin ng bawat tauhan mula sa mga pahayag. Ilan sa iba't ibang damdamin ng tauhan ay ang mga sumusunod. Una, masaya. Ang damdaming mararamdaman kapag may nangyaring maganda at katuwa-tuwa. Pangalawa, malungkot. Ang damdaming nararamdaman kapag may nangyaring masama o di kasiya-siya. Pangatlo, nagalit. Ang matinding damdamin o reaksyon ng di pagkalugod at di pagsang-ayon. Pang-apat, nagulat. Ang reaksyon kung hindi inaasahan ang nakita, narinig at naramdaman. Pang-lima, natakot. Damdaming tugon sa mga banta at panganib. Pang-anim, umiiyak. Ang paglabas ng isang bagay na nanggaling sa ating damdamin dulot ng lungkot, saya at iba pa. Pang-pito, nasaktan. Ang damdamin kapag nakakaramdam ng pisikal o emosyonal na sakit. Pang-walo, nasabik. May masidhing paghahangad na kamtin o danasin ng isang bagay, karanasan o kaisipan. Ngayon, para sa ating halimbawa, suriin natin ang damdamin ng mga tauhan batay sa mga pahayag. Aray! Napaso ako sa bitbit kong kandila! Ano ang nangyari sa tauhan sa pahayag? Base sa pahayag, napaso siya sa bitbit niyang kandila. Susunod na tanong, ano kaya ang damdamin ng tauhan sa pahayag? Ang tauhan sa pahayag ay nasaktan dahil napaso siya. Nasaktan ang damdamin kapag nakakaramdam ng pisikal o emosyonal na sakit. Pangalawang pahayag. Aba! Naghanda pala kayo sa kaarawan ko? Hindi ko inaasahan ito. Unang tanong, ano ang nangyari sa tauhan sa pahayag? Base sa pahayag, ipinaghanda siya sa kanyang kaarawan nang hindi niya inaasahan. Pangalawang tanong, ano kaya ang damdamin ng tauhan sa pahayag? Ang tauhan sa pahayag ay nagulat dahil hindi niya inaasahan ang ginawa nila para sa kanya. Nagulat ang reaksyon kung hindi inaasahan ang nakita, narinig at naramdaman. Pangatlong pahayag. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa iyo na maghugas ka muna ng kamay bago kumain? Unang tanong, ano ang nangyari sa tauhan sa pahayag? Base sa pahayag, sinigawan niya ang kanyang kausap dahil hindi nito sinunod ang tugon nito na maghugas ng kamay bago kumain. Susunod na tanong, ano kaya ang damdamin ng tauhan sa pahayag? Ang tauhan sa pahayag ay nagalit dahil hindi siya nalugod sa pangyayari.
nagalit ang matinding damdamin o reaksyon ng di pagkalugod at di pagsang-ayon. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, suriin ang damdamin ng mga tauhan sa napakinggang pahayag. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 and Grade 5 Mathematics, compares and arranges decimal numbers. Ngayon, balikan natin ang segment kung saan binibilang ng magkapatid ang kanya-kanyang perang dala. ₱62 and 50 centavos? Hala, naku, kulang ang binigay ni Papa na pera. Magkano ba ang kulang, kuya? Sandali lang ha, kukwentahin ko muna. ₱62 and 50 centavos minus ₱50 na padala ni Papa equals ₱12 and 50 centavos. Ang kulang natin ay ₱12 and 50 centavos. Lita, may dala ka bang pera dyan? Oo, kuya. Pero ang dala kong pera ay ₱4 and 50 centavos lang. Ikaw, Fatima, may pera ka ba dyan? Titingnan ko muna, Lita. Oo, Lita. May ₱3 and 25 centavos ako sa aking bulsa. Ikaw, kuya, may pera ka bang dala? Oo, Fatima. Ako naman ay may dalang ₱5 and 75 centavos. Ikaw pala, Kuya Rico, ang may pinakamalaking dalang pera na ₱5 and 75 centavos. Tama ka dyan, Fatima. Sumunod naman si Nita na may dalang perang ₱4 and 50 centavos. At ikaw, Fatima, ang may pinakamaliit na dalang pera na ₱3 and 25 centavos. Oo nga, Lita. Ating narinig na nagkulang ang perang pinadala ni Papa Andres. Kaya, ang mga bata ay nagkusang gamitin ang kanilang perang dala upang pandagdag sa pambayad ng pakbet. Ang perang dala ni Lita ay ₱4 and 50 centavos. Kay Fatima, ₱3 and 25 centavos. At kay Rico, ₱5 and 75 centavos. Mga bata, in comparing decimals, we lined up first the decimal points and the digits in their corresponding place values. We compare first the ones digit and arrange from greatest to least. Sa perang dala ng mga bata, mauuna ang malaking ones digit na ₱5 na dala ni Rico. Sumunod ang ₱4 ni Lita. Then ₱3 kay Fatima. Mga bata, let's discuss another example. Ngayon mga bata, kindly open your self-learning material para sa mga bata sa Grade 4, Episode 4, Grade 4 Mathematics, Day 2, Page 3. Para sa mga bata sa Grade 5, Episode 4, Grade 5 Mathematics, Day 2, Page 3. In your self-learning material, you can find a problem. The problem is Rafi, Rolly, and Romeo saved money from their allowance yesterday. When they counted their money, Rafi had ₱6 and 14 centavos. Rolly had ₱6 and 75 centavos. And Romeo had ₱6 and 20 centavos. Who has the biggest amount of money saved? And who has the least amount of money saved? To answer the problem, let us compare and arrange their money.
Since all the digits in the ones place or the pesos are all the same, which is 6, let's compare the centavos. 14 centavos is less than 75 centavos. 75 centavos is greater than 20 centavos. So, 75 centavos is the biggest, followed by 20 centavos, and the lowest is 14 centavos. Now, let's compare their money using the symbol greater than. Rolly's money, which is 6 pesos and 75 centavos, is greater than Romeo's money, which is 6 pesos and 20 centavos. Romeo's money, which is 6 pesos and 20 centavos, is greater than Rafi's money, which is 6 pesos and 14 centavos. Now, after comparing their money, let's arrange the numbers in descending order, or from greatest to least. First is the biggest number, which is 6 pesos and 75 centavos, which is Rolly's money. Followed by 6 pesos and 20 centavos, which is Romeo's money. And the lowest number is 6 pesos and 14 centavos, which is Rafi's money. Mga bata, now let us compare the numbers using the symbol less than. Rafi's money, which is 6 pesos and 14 centavos, is less than Romeo's money, which is 6 pesos and 20 centavos. Romeo's money, which is 6 pesos and 20 centavos, is less than Rolly's money, which is 6 pesos and 75 centavos. Now, let us arrange the numbers in ascending order, or from lowest to greatest. First is the smallest number or the lowest amount of money, which is 6 pesos and 14 centavos, which is Rafi's money, followed by 6 pesos and 20 centavos, which is Romeo's money. And lastly, the biggest number is 6 pesos and 75 centavos, which is Rolly's money. Mga bata, remember that we can use the symbol greater than if the first number being compared is bigger than the second number. For example, 6 pesos and 75 centavos is greater than 6 pesos and 20 centavos. 6 pesos and 20 centavos is greater than 6 pesos and 14 centavos. On the other hand, we can use the symbol less than if the first number being compared is smaller than the second number. For example, 6 pesos and 14 centavos is less than 6 pesos and 75 centavos. 6 pesos and 14 centavos is less than 6 pesos and 20 centavos. And lastly, we can only use the symbol equal to if the two numbers being compared have equal values. For example, 9/10 and 9/10. In this case, we will use the equal sign. 9/10 is equal to 9/10. This is the only situation that we can use the equal sign. Uulitin ko mga bata. 9/10 and 9/10. In this case, we will use the equal sign. 9/10
is equal to 9/10. This is the only situation that we can use the equal sign. Nakuha niyo ba, mga bata? Mga bata, to order numbers in ascending manner or from lowest to greatest, we need to identify the smallest number to the biggest number. In your self-learning material, you can see an example of numbers arranged in increasing or ascending order. The numbers are 6 and 14 hundredths, 6 and 20 hundredths, 6 and 75 hundredths. Let us compare the numbers. Since the ones digit of the numbers are the same, which is 6, let's compare the digits in the decimal places. 14 hundredths is less than 20 hundredths. 20 hundredths is less than 75 hundredths. Therefore, 6 and 14 hundredths is the lowest number, followed by 6 and 20 hundredths, and the biggest number is 6 and 75 hundredths. Mga bata, you can also find in your self-learning material an example of numbers arranged in decreasing or descending order. The numbers are 6 and 75 hundredths, 6 and 20 hundredths, 6 and 14 hundredths. Since the ones digit of the numbers are the same, which is 6, let's compare the digits in the decimal places. 75 hundredths is greater than 20 hundredths. 20 hundredths is greater than 14 hundredths. Therefore, the biggest number is 6 and 75 hundredths, followed by 6 and 20 hundredths. And the smallest number is 6 and 14 hundredths. At ngayon, mga bata, para sa inyong unang gawain, compare the decimals by writing the symbols greater than, less than, or equal to on the space provided. For example, number 1, 4 and 3/10 blank, 4 and 3 hundredths. The answer is greater than, because the first number being compared, which is 4 and 3/10, is bigger than the second number, which is 4 and 3 hundredths. 4 and 3/10 is greater than 4 and 3 hundredths. Para sa inyong pangalawang gawain, arrange each set of decimals from least to greatest. Mga bata, always remember that in comparing decimal numbers, tenths is bigger than hundredths. Hundredths is bigger than thousands. For example, 1 and 5/10, which is written as 1.5, is greater than 1 and 5 hundredths, which is written as 1.05. 1 and 5 hundredths is greater than 1 and 5 thousandths, which is written as 1.005. Uulitin ko, mga bata. In comparing decimal numbers, tenths is bigger than hundredths, and hundredths is bigger than thousands.
For example, 1 and 5/10, which is written as 1.5, is greater than 1 and 500, which is written as 1.05. 1 and 500 is greater than 1 and 5,000, which is written as 1.005. Mga bata, let us try to arrange these numbers from least to greatest. 15 and 900s, 15 and 90 hundredths, 15 and 9,000ths, 15 and 909,000ths. Mga bata, since the digits in the whole numbers place are equal or the same, we will compare the digits in the decimal places. 9,000ths is less than 9 hundredths. 9 hundredths is less than 90 hundredths. And 90 hundredths is less than 909 thousandths. So, 15 and 9 thousandths is the lowest number, followed by 15 and 9 hundredths, followed by 15 and 90 hundredths. And the biggest or the greatest number is 15 and 909 thousandths. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong activity. Para sa mga bata sa Grade 6 Mathematics, solve routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, in our previous lesson, we learned how to solve routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Today, let's have another example. Kindly open your RBI learning materials on page 7. Let us solve the problem below using routine solution in finding the base. Mga bata, I will read the problem inside the box. Number 1. Katie is holding 12 marbles on her hands, which are 30% of her total marbles. How many marbles does Katie have in all? Mga bata, let us use the T-hands triangle to remember the formula. In your self-learning materials, you can see the T-hands triangle. Mga bata, in solving word problems using routine solution, there are steps to follow. Step 1. Understand. In this step, we need to determine the problem and the given. Mga bata, based on the problem that I have read, it asked for the total marbles that Katie has. And the given are the rate, which is equal to 30%, the percentage, which is equal to 12, and the missing term is the base. Step 2. Plan. We will use the formula in finding the percentage. We will divide percentage by rate. B equals P over R, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Mga bata, you can see in your self-learning materials on the T-hands triangle that the base is missing. In this step, we need also to change the rate, which is 30%, to decimal number. If we are going to change 30% into a decimal number, it becomes 0.30 or 30 hundredths or 0.3 or 3 tenths. Step 3. Solve. In this step, we need to solve the problem using the formula. B equals P over R. Now,
Let us substitute the value of each term. B equals 12, which is the percentage, over 0.3, which is the rate. Now, we will divide 12 and 0.3. 12 divided by 0.3 equals 40. B equals 40. Therefore, Katie has 40 marbles. Step 4. Check. In this step, we will check whether our answer is correct or not. Mga bata, in checking, let us use the formula and substitute the value for each term. B equals P over R. Now, let us substitute the value of each term. 40, which is the value of base, equals 12, which is the value of percentage, over 0.3, which is the value of rate. Now, we will divide 12 and 0.3. 12 divided by 0.3 equals 40. The equation becomes 40 equals 40. Mga bata, our answer checks out. Therefore, our base is 40. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly open your RBI learning materials on page 8. For your activity, you are going to solve the problem below using routine solution in finding the base. Ngayon mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 TLE, explain different ways of food preservation, drying, salting, freezing, and processing. Mga bata, today we're going to learn how to explain different ways of food preservation, drying, salting, freezing, and processing. Mga bata, your activity after this lesson is a performance activity. Mga bata, kindly open your RBI Learning Materials page 46. In the information, you can see and read that food preservation is the process of preparing food for future consumption by preventing its spoilage. Mga bata, the following are the reasons in preserving food. Number 1, to prevent spoilage. Number 2, to prevent wastage. Number 3, to retain the nutritive value, natural color, and texture of the food. Number 4, to maintain the sanity quality of food. Number 5, to help increase family income with the exist products that can be preserved and sold. Number 6, to contribute to better nutrition for the family. Number 7, to help in the economic development of the country because the farmers are encouraged to produce more for others. Number 8, to make food available throughout the year which may be used for events like town fiestas and other occasions. Mga bata, kindly open your RBI Learning Materials page 47. The following are the processes in preserving the foods. Number 1, drying. Drying is a process in which the food to be dried is exposed under the sun. A lot of food is preserved by drying under the sun. Drying removes most water from food. Most bacteria die or become inactive when the food is dried. Number 2, salting. Salting is an age-old way of preserving food. The salt draws out moisture and prevents microorganisms from growing. In this process, foods such as fresh fish are gutted, washed, and coarse salt is rubbed into it. Number 3, freezing food. Freezing food is the art of preparing, packaging, and freezing foods at their peak of freshness. You can freeze most fresh vegetables and fruits, meats and fish, breads and cakes, and clear soaps and casseroles. The keys to freezing food are to make sure it's absolutely fresh, that you freeze it as quickly as possible, and that you keep it at a proper frozen temperature or 0 degrees. Properly packaging food in freezer paper or freezer containers prevents any deterioration in its quality. Damage occurs when your food comes in contact with the dry air of a freezer.
Although freezer-damaged food won't hurt you, it does make the food taste bad. Food like meat, fruit, and vegetables are kept in the refrigerator. Number 4, smoking. Smoking is the process of drying food with smoke for a long period of time. This method is mainly used for fish, meat, and fruit such as banana. The drying effects of smoke and the chemicals produced from the smoke help to preserve the food. Number 5, bottling and canning. Bottling and canning are process or preserving food by heating and then setting it in an airtight container. The food is boiled to keep microorganisms and then sealed to prevent other microorganisms from getting in. Mga bata, now for example, kindly open your RBI Learning Materials page 48. Mga bata, let us read the information. Drying or dehydrating food is a method of food preservation that removes enough moisture from the food. A lot of food is preserved by drying such as vegetables, fruits, fish, and meat under the sun. This is done to kill the bacteria or become inactive when the food is dried. Mga bata, in explaining different ways of food preservation, let us first identify the keywords. Based from the information, the keywords are A. Drying or dehydrating food. B. Vegetables, fruits, fish, and meat. C. To kill the bacteria or become inactive when the food is dried. Mga bata, from the information given, we came up with 3 keywords. One of the keywords are the main idea of the paragraph. The rest keywords will be used as supporting details in the discussion. Mga bata, drying or dehydrating food is one of the keywords underlined in the paragraph because it is the main idea of the topic sentence. Vegetables, fruits, fish, and meat are the keywords that are being underlined because they are examples of food that undergone drying. To kill the bacteria or become inactive when the food is dried is also part of the keywords because it tells us the importance of drying. Mga bata, now, the next thing to do is creating an outline. Mga bata, based from the information, the main idea of the paragraph is drying or dehydrating food. This is the main idea because it tells what is the paragraph all about. The keywords vegetables, fruits, fish, and meat, and to kill the bacteria or become inactive when the food is dried are the needed supporting details of the paragraph. Mga bata, now the next thing to do is formulating questions. Question A. What is the paragraph all about? Question B. What type of foods can be used in drying? Question C. What is the reason of drying foods? Mga bata, the questions are basically taken from the keywords. Create questions which could give answers pointing directly to the keywords. For example, question A is referring to keyword A. Question B and C are pertaining to the keywords B and C. Mga bata, now the next thing to do is providing answers. Answer A. The paragraph is all about drying or dehydrating food. Answer B. Vegetables, fruits, fish, and meat are examples of food that undergone drying. Answer C. To kill the bacteria or become inactive when the food is dried is the reason of drying the foods. Mga bata, these answers are taken from the questions. Answer A is the answer of question A. Answer B is the answer from question B, and so on. Mga bata, now the next thing to do is connecting all the answers to form a paragraph of discussion. Mga bata, answer A will make up our topic sentence in the paragraph. Answer B and C will be our supporting details. Remove the letters and connect all the supporting details into sentences. Mga bata, take note, you may add words in order to make your paragraph more meaningful. Let us read the example of discussion of drying or dehydrating food. Drying or dehydrating food is a process in which the food is to be dried. Vegetables,
Fruits, fish, and meat are examples of food that undergone drying through exposing under the heat of the sun. This is done to kill bacteria or become inactive when the food is dried. Mga bata, now for another example, kindly open your RBI Learning Materials page 50. And for your activity, kindly open your RBI Learning Materials page 53. Discuss the other processes of preserving the foods. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Sa duha
Happy Wednesday morning! Good morning to our learners today. Today is Wednesday, January 5, 2022. Ikatulong adlaw sa atong pagkaton karong si Manahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Ronel from Ginalaban Elementary School. I am Teacher Michelle from Taguite Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. And we are live at DepEd Tayo Tangob and Astral Academy Facebook pages. Okay, let us see our competencies for today. For Araling Panlipunan Grade 1, nakagagawa ng mga wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alintuntunin ng pamilya. And for MAPI Grade 1, identifies proper behavior during mealtime. For Mathematics Grade 2, illustrates zero property. For Grade 2 Filipino, nailalarawan ang mga elemento ng kwento, tauhan, tagpuan at banghay. And for our Mathematics Grade 3, we have this one. Multiplies 1 to 3-digit numbers by multiples of 10, 100, o 1,000. For Science Grade 3, describe the parts of tomato and banana plant through writing a sentence. For Grade 4 Mathematics, we have compare and arrange decimal numbers. And for our Grade 6 Mathematics, we have this one. Solve routine problems involving finding the base using appropriate strategies and tools. For TLA Grade 6, we have explain different ways of food preservation through drying, salting, freezing, and processing. Okay, Teacher Michelle? So before we are going to proceed for our lesson this morning, we shall have a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here, in Astral Academy Cyber School. Okay mga bata, dili na to kalimtan ang atong ikaduha nga attendance marker nga makita na to sa atong ibabaw sa atong screen. Okay. Yes, so hello Ma Michelle, hello Sir Ronel. So hello mga bata. So we are now going to start our first lesson for today, and this is for Grade 1, Araling Panlipunan, which has a competency of the kagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Yes. So adunay mga nagkalain-lain nga tulumanon o sumbanan nga gipasunod ang atong pamilya. Kini nga mga sumbanan mao ang mga kinaiya o buluhaton nga gipasunod sa atong mga ginikanan. Yes. So I hope you have that one in your home, no, mga bata? Mga sumbanan, mga rules nga gina-implement sa inyong mama o papa nga kinahanglan nga inyong buhaton kada adlaw. Yes. So aduna kitay mga pananglitan sa mga sumbanan sa balay. So ang una niini mao ang pagpabilin sa kahapsay o kahamugaway sa panimalay. O ang musunod, mausap ang pagsunod sa sugo sa mga ginikanan. Oh, aside from that, ang pagkahod sa mga magulang nato. Yes. So pagpabiling limpyo og himsog sa panglawas. Ug ang sunod pa, mao ang pagtuon ug maayo sa leksyon. Yes. So those are just examples mga bata, no? So basin sa inyong mga balay din ha na amoy inyong mga kaugalingon nga mga sumbanan nga inyong ginabuhat kada adlaw, no? For example, ako sa among balay sa una, tung gamay pa ko mga bata, in the morning, ang ako adjong sumka ng trabahoon, nagikan sa kong mama is magluto. Magluto, yes. Akong manghod mo yung manilihig. So everyday, baog gida ang among gida trabaho. So I hope you are doing yours also at home. That is right. Importante ang pagsunod sa mga sumbanan nga gipasunod sa atong mga ginikanan aron mahimong hapsay, malinawon ug malipayon ang pagpuyo sa usa ka pamilya. Yes. Yes, teachers. So aduna kitay mga pananglitan, no? So pananglitan sa next slide. Okay.
So, mga bata, makita nato diha ang adunay check o aduna usab ka hulagway sa usa ka bata nga nagunsa man ang mga bata, teachers. So namilo, no? Namilo siya sa iyang salita. Then ay statement diri sa kilid sa picture nga akong pamiluon ang akong mga sanina. So, i-base niyo sa picture, tanawan ninyo mga bata, gibuhat ba sa bata ang giingon sa nga sumbanan sa kilid, nga pamiluon ko niya ang mga sanina. Okay, so, naman to, no? Yes. So, check siya. Yes. Another, Ma'am Michelle. Ikaduha pod, nakita ninyo sa inyong lakway nga ang bata iyahang tarong ang hapin sa iyahang katri pagmata niya. Yes. So akong tarungon ang hapin sa akong katri inigmata nako. So that is Check. good 1. Sa karon ikatulo mga bata, tan-awan ninyo ang hulagway. Akong basahon ang sumbanan sa balay ani ha. Akong tarungon ang hapin sa akong katre, inigmatan ako. Tan-awan ninyo ang picture, Lahi siya, nagpakita ba teacher. kanino? Nagpakita ba siya sa giingon sa sumbanan? Murag wala, teacher, kay murag gunit siya gadget. Gakatag, no? Murag gakatag ang iyang higdaanan. So, maong mga bata nga, sa box, sa kilid, X ang makabutan. Meaning wala niya nabuhat ang Yes. sumbanan sa balay, no? Wala niya nabuhat. Another. Okay, next, kita pod nato dira sa hulagway nga ang matag usa sa matag pamilya is nagtinabangay. So, ang giingon dira mutabang ko sa pagpanglimpyo sa balay. Makita ba nato sa hulagway? Yes, teacher, makita So, na. therefore, Check. maayo ang ilahang Buhat. So, check. So, maukad to ang atong mga lection karon Sa grade 1. Grade 1, araling panlipunan. So, ma-proceed ta sa atong health. Still Okay. for grade 1, nga may competency sa Ronel nga. Okay, for grade 1 health, we have the competency identifies proper behavior during meal time. Oh, meal time so sa Depting pagpangaon. kaon. So unsa man di ang sakto nga mga behavior nato kung magkaon. Okay. Ang bata nga sama nimo kinahanglan masayod sa mga insakto nga pamatasan panahon sa tingkaon. Mabatunan nimo kini pinaagi sa pagpaminaw sa imong mga ginikanan o sa imong magtutudlo. Yes. Ang mga maayong pamatasan sa panahon sa tingkaon mao ang una, First. mao ang pagpanghunaw una sa kamot. Of course, mao gyud ang pinakaunang Importante, of course. Pagpanghunaw sa una sa kamot, no? Ikaduha mga bata, kung nana mo sa inyong lamisa, of course no, magdungan man taog kaon, no? Pag-ampo Yes. sa pagkaon, adoser mo kaon, and of course, after mo eat, it is still important to pray. Okay, ikatulo, Ma'am Michelle. Ikatulo mao ang paglingkod og insakto. Pagtaro. So dili day pwede gisanday ang tail teacher, no? That's right. So ang ikaupat ni mao ang dili paglamon-lamon o pag-usik-usik sa mga pagkaon. Yes, no? Very Kay, importante kay na mga kay pagkaon. basig matukan, dili sakto nga makuha ang imong pagkaon sa dili siya ma-digest. Dili o na mo matarong sakto. usap tingali, no? Kay Yes. sugod sa kadaghan. Sayang pud ang pagkaon niya usik-usikan lang. Yes. So naka-remember ko sa akong grade 2 teachers before mga bata, gaingon siya nga before daw nato tunlon ng ang food sa atong mouth, ato siya yung i-chew og Yes. 20 times. Kay para daw fully siya Sa kuan, process para- sa digestion. Yes, para dali siya ba digest. Okay? Kini nga mga maayong pamatasan mapalambo nimo pinaagi sa pagbuhat niini matag tingkaon. Yes. That's right. Okay. So, nakita nato sa hulagway, naghugas siya sa iyahang kamot before siya nagkaon. So, maayo siya nga Pamatasan, matas. yes. Yes, So check siya. So ang ikaduha na ng mga bata lantaw na to, no? Makita na to sa tong screen na murag nang lupad ang mga plato. Maog yun. No? Dayon ay isa nga murag katawa unsa ni, wala nagtarog lingkod. So kana nga hulagway mga bata nagpakita siya wala pag sorry siya teacher. Dili sakto nga behavior. Dili sakto nga behavior during sa tingkaon. Therefore, kato nga hulagway adunay X. Wrong to siya. Okay. So, Ikatulo, here, sa makita tubo. na to sa picture nga, ang matag pamilya is nagkahiusa sila sa pagkaon. So, if inyo nakita dira nga na wrong na siya, that's clerical error. Ako lay correct daan, that is a good behavior. Pero actually, Ma'am Michelle, kung Pwede imo ko po. siyang tanawon og ayo ha, mga bata, naamang good tayo etiquette and Yes. eating. Kung imo na siyang tanawon ng usa ka bata daw diha nga babae, kung Ang imo na siyang iyang obserbahan siko, og ayo, teacher. yes, ang iyang Yes. siko, iyang Yan butang sa sa table. lamesa. Okay? In So, good pwede- etiquette and eating,
That's no. Pwede po okay. siya ma-wrong. Yeah, Tungod yeah, kay oo. naman tay kanabang usually sa atong balay, lahi po siya kung napunta sa mga important events Mga hotel, for o nasa example, mga when hotel. you're big na, mga dagko na mo, you're going to attend important events. So, dili siya maayo nga atong siko at ang ipatong sa lamesa. Yes, so, ang pwede ka po siya ba-ex. So, ang nakarong ani niya is kaning usa ka babae nga gagunit og kuan tasa no. Nga ang yang siko is layo na jud kay siya sa iyahang table. Sa table rather. So, ang isa pa di ay nga nalimtan nga tumba na no, when you are eating, ang importante po, do not talk when you are eating. O, importante na siya Maglisod po tingala istorya teacher no kung o, puno kayo. Usually kung puno kaya tumba ba kung magistorya ta manglagpot ang mga luto no. Poog yun. Oo. So, dili siya maayo. Yes. Okay? So, Okay, so we hope that you learn already, learners, how to show proper behavior during mealtime. mealtime. Yes. Sige, so proceed ta sa atong mga Filipino. bata sa grade Grade 2. Okay, so prepare na atong mga bata sa grade 2 because we're going to discuss now Filipino, which has the competency of na ilalarawan ang mga elemento ng kwento such as tauhan, tagpuan, at banghay. Yes. Ang mga elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan at banghay. So alam naman natin na yung banghay, meron siyang simula, gitna at wakas. So this is the whole story, di ba? Yes. Ang banghay. Sige, so ano bang ibig sabihin ng tauhan? Ang tauhan, mga bata, ay siyang tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. Pwedeng tao, pwedeng hayop, or anybody nga mao'y naglingkok. Okay, Sa character story. sa story. Okay. Second, Ma'am Michelle. Pangalawa ay ang tagpuan, kung saan ito ay lugar kung saan nangyari ang isang kwento. Yes, sa siya ka lugar. No? Okay, so, ang susunod mga bata ay ang banghay o ang pangyayari. Ito ay binubuo ng simula, gitna at wakas ng kwento. Okay, so this morning we are going to learn how to describe or Yes. ilarawan ang mga elementong iyon ng kwento. So meron kaming isang halimbawa ng kwento sa inyong mga screen ngayon. Yes. Okay, so Okay. I will read it. Ako munang babasa ha. Okay. Sige, you listen mga bata. Si Carlos. Si Carlos ay isang mabuting bata. Isang hapon, malakas ang ulan. May nakita siyang matanda. Ito ay si Aling Pilar na walang dalang payong. Nakatayo ang matanda sa tabi ng daan. Ang daan ay walang masilungan. Nilapitan ni Carlos si Aling Pilar. Pinasukob niya ito sa kanyang dalang payong. Nagpasalamat si Aling Pilar sa kabutihan ni Carlos dahil hindi siya nabasa ng ulan. Yes. Okay, Teacher Michelle? Sa paglalarawan ng mga elemento ng kwento, kailangan na ating sagutin ang mga gamay na tanong. So na tayo mga guide questions, no? Aron nga ato ang malarawan o mahulagway o gusto ang elemento ng kwento. So first question is, ano ang katauhan o katangian ng mga tauhan sa kwento? So, ang tanong na iyan ay para sa paglalarawan ng Tauhan. Yes, katauhan sa So, tauhan. sagutin natin yung tanong na iyon. Si Ronel, no? So, as you can see sa inyong kwento ganina, na atay duha katauhan. Si Carlos o si Aling Pilar. So, sila ang atong ilarawan. So, unsaon siya? I-answer lang ang kaninga question. Ano ang katauhan o katangian ng nasabing tauhan sa kwento? Okay? Sige. For example, Michelle, si Carlos, ano siya? Base sa kwento, nalaman natin na si Carlos ay isang mabuting bata dahil tinulungan niya si Aling Pilar na hindi mabasa ng ulan. Madali lang, no? Kasi actually, mababasa niya siya sa kwento. Oo. Si Aling Pilar naman, si Ronel. Si Aling Pilar naman ay isang matanda na naglalakad na walang payong sa tabi ng daan. So, inilarawan siya na isang matanda. Yes, isang matanda. Pwede rin gandagan na isang matanda na naglalakad na walang payong habang umuulan. O, ganon. So, it's up to you. Okay, how you are going to describe. Okay? Proceed ta sa paglalarawan sa tagpuan, teachers. So, sa paglalarawan sa tagpuan sa kwento, sagutin ang tanong na, so napo tayo gabay na tanong or guide question. So, Teacher Michelle. So, ang tanong ay magiging, saan nangyari ang kwento? Yes. Okay, so sasagutin natin iyan, Ma'am Michelle, no? Ang tagpuan sa kwento ay sa tabi ng daan. Ang tabi ng daan ay lugar na walang masilungan. Yes. Okay, so
As simply as, saan ba nangyari ang kwento? Yun lang, you describe kung aha siya. Di ba, sa dalan man to, no? Well, gaulan. No? So, ganyan lang ang paglalarawan, mga bata. Okay? Tama. Sa paglalarawan naman sa banghay o sa mga pangyayari sa kwento, kailangang malalaman natin kung ano ang nangyari sa simula ng kwento, ano ang nangyari sa gitna ng kwento, at ano ang naging wakas ng kwento. So, importante yan. Kasi ang banghay ng kwento, mga bata, do not forget, may 3 siyang bahagi. Simula, gitna, at wakas. So, sa paglalarawan, you need to describe each, okay, bahagi ng banghay. Okay? So, for example, no, kaning question. So, sa paggawa ng paglalarawan ng banghay, maaari nating sagutin ang mga gabay na tanong na ito. For example, sa simula ng kwento, ganito. Ano ang nangyari sa simula ng kwento? So, you are going to read again the story and you're going to describe. So, ganito, pwedeng ganito. Sa simula ng kwento, ang pangunahing tauhan na si Carlos ay naglalakad sa daan habang umuulan nang may nakita siyang matanda na si Aling Pilar. Yes. Diba? Dinhi nga kuan teacher is gihulagway si Carlos nga naglakaw day siya. To sa in the sa simula sa kwento. Hapon siya naglakaw, ang tagpuan. Yes. The person nga iyang ma-meet sa story. Okay? Sa start na siya sa simula. Sige, sa gitna naman ng kwento, ating may tatanong ang ano ang nangyari sa gitna ng kwento? Yes. So, ang magiging sagot natin ay sa gitnang bahagi ng kwento, nilapitan ni Carlos ang matandang si Aling Pilar at pinasukob sa kaniyang dalang payong. Yes, that's right. So sa wakas naman ng kwento, so pwede nating sagutin ang gabay na tanong na ano ang naging wakas ng kwento? So sa wakas ng kwento, nagpasalamat si Aling Pilar sa kabutihang loob ni Carlos na mababasa natin dun sa story or sa kwento na ating binasa. Yes, so ganun lamang ang paglalarawan sa mga elemento ng kwento, mga bata. So I hope you learn something out from that. Okay? So, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Upat lima
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so we have the grade 2 mathematics. We have the competency, illustrate zero property of multiplication. Okay, so mga bata, we are going to learn now the zero property of multiplication. Okay, so what is zero property of multiplication? Ang zero property of multiplication nagpasabot nga kung bisan unsa nga numero ang imong i-multiply sa zero, ang tubag niini kay Zero. Okay. For example, makita niyo sa inyong screen, 15 times 0 is equal to 0. 1 times 0 is equal to 0. 200 by 0 is equal to 0. Any number, mandako man siya or magamay man siya nga number, basta kung gi-multiply nato siya 0, ang tubag niya na is still 0. So bisan pag 1 million na no? Yes. Multiply itong 0? 10 million sir. Oh. Yes. I-multiply og 0, still 0 to the answer, Anna. That is Okay, that is right. Yes. zero Muna siya property. ang zero property of multiplication. Okay, so mga bata, aduna kitay pananglitan nga usa ka problema. Okay, Yes. so akong basahon na. Si Harley adunay upat ka iro. Ug matag iro wala kini itoy. Pila tanan ang itoy nga naa ni Harley. Yes. Oh, so sayon na ka siya sabto, no? Let us try to solve that one. Okay, mga bata sa grade 2. At isulat ko, Michelle, ang iyang number sentence. Okay, so si Harley kuno mo Michelle adunay upat ka iro. 4. Okay, so isulat para makahimo Siya ta. upat ka iro. Then, matag iro kuno wala kini itoy. Wala itoy. So, So, we say wala, zero. zero. Okay, so So, times multiplied by 0. ang pangutana kalon mga bata. Pila kuno tanan ang itoy ni Harley. Klaro na kayo. No? Di ba wala man siya, wala may mga itoy ang mga iro. So therefore, wala pa itoy si Harley. So therefore, 4 times 0 is equal to 0. Ang pagkadali ra gyud. Parte ra gyud kadali. So automatic ingada ra gyud siya mga bata. Okay, so Okay. another example. Proceed. Sir, next slide. Okay, kani. Si Aini adunay tulo ka cake. Okay, Sige, that's tulo. right. 3. Na siya tulo ka cake. Okay. Matag cake, wala kini kandila. So still, 0 gihapon. gihapon. Wala man siya kandila. No? Pangutana. So, ang pangutana, pila man kabuok ang kandila ni Aini? 0 gyapon. 0 gihapon. So, That's inganaon siya right. pagsabot mga bata, no? Nga sa atong zero property, bisan unsa jud ay nga number nga i-multiply ni 0, 0 gyud ay ang answer. Yes. Right. Oh. So ang 4 times 0 kaganina o 3 times 0, usa ka pananglitan sa zero property of multiplication. Yes. Yes. Dali ra kay So, teacher, sayon. no? Yes. Sayon ra Sayon siya. na tayo sa ngatan. Ang bantayan lang is ang 0. Yes. Pag Okay. 0 na gani, sure na. 0 po ang answer. Sa multiplication Yes, na mga bata, multiplication ha? ra po na siya. Lahi pod nga story kung sa addition, sa division, Or and subtraction. subtraction. Yes. Okay? Multiplication lang ka to. Okay. Okay? Sige. Proceed ta sa grade 3 mathematics. We have the competency. Multiplies 1 to 3 digit numbers by multiples of 10, 100, and 1,000. Pinakasayon sa multiplication ni siya actually. Basta Yes. multiples of 10, 100, Dali and ra jud 1,000. So, unsa di ang steps when you are multiplying numbers with these multiples. Okay? One is panghitaa ang mga non-zero digits sa numero. Okay? Ikaduha, i-multiply ang non-zero digits na numero. Okay. Ikatulo, Ma Michelle. Ikatulo, ibutang ang product o ihapa og pila ka 0 ang naa. Yes. Bring down ra siya. Og pila ka 0 ang naa, maupod ibutang tapad sa product. And final product, adunay product sa non-zero digits na numero nga imong unang gi-multiply og pila ka 0 nga naa. Sige, para mas masabtan, let us try it Yes. on the board. Okay, sige ha, mga bata. So, naatang example din na sa inyong screen, which is 100 times 78. Okay, this time, ako daw sulat na Michelle ha. Sure. Sige, so 100 Times 78. Okay, so, kana, ang sa unang step? Una is atong ilhon ang mga non-zero digits. So, when you say non-zero, mga bata, ang mga number nga dili zero. Okay, All so numbers dili. except 0. Yes. So, sa dili, kung naatay 7, ay 8, o na ay 1. Yes. Okay? So, ikaduha, i-multiply ninyo ang non-zero. Okay? So, yes. unsa man? Sige ha. 7 7 times 1, 7. 8 times 1, 8. Pag human, ana,
ibutang ang product kana no ug ihapa pila ka zero ang naa. Yes, Okay, both multiplicand and multiplier, yes, teacher. sa ilang duha. Yes. Okay, so 1, 2. Okay? Hindi ko man og ihap kung pila siya kabuk, kag imong piyang sa ubos. Good. Okay, Easy. so ano na? So, the product of 100 times 78 is 7,800. Yes. Oh. So, sunod. Sige, Ma'am Michelle, kana ikaduha. Okay, next. So, we have 1,000 times 3. 1,000 times 3. 3. So first is i-identify nato ang mga Ang non-zero. Yes. So we have 3 One and 1. Yes. The next is ato silang i-multiply. Multiply. And find the product of 3 times 1. Yes. 3 times 1 is equal to 3. The next step is atong i-count kung pila ka buok zero naa. Yes. So let's count 1, 2, and 3. So, Then after, ato siyang ibutang sa Product. sa Yes, sa product. So let's write 3 zeros. 1, 2, 3. So, Therefore, 1,000 times 3 is equal to 3,000. Yes. Uy, kasayawan. Pagkadali ra gyud, teacher. Okay, Yes. last example. We have this 100. 120 times 10. So, maura gihapon nga mga lakang. Oo. So kung inyong tanawon mga bata na ay zero both sa multiplicand o Sa multiplier. multiplier. Okay, so karon sa ulit ka niya nga teacher na alagi zero no ang ibabaog ang ubos ang multiplicand ug multiplier. So pariha ra gihapon. Pangitaan ninyo ang non-zero numbers, okay? Yes. Ang atong non-zero number sa atong multiplicand kay ang 1 ug 2. Naapod tay non-zero sa atong multiplier No, which one. is also 1. So ato na siyang i-multiply. Okay? Yes. So 1 times 2? one. Yes. Start og 2. 1 times 2. Yes, that's That's 2. 1 times 1. That's 1. 1. Yes. Karon, iphanin nyo kung pila ka zero ang inyong makita sa multiplicand o sa multiplier. Okay, we Yes. have 1 1 and and 2. 2. So, Okay? there are 2 ka zeros. I-copy sa product, sa ubos. So, ang 120 times 10 di ay is equal to 1,200. Pagkadali ra gyud, teacher, no? Pagkadali. Okay, so, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Upat lima unom ang mati ay sayon. Addition of multiplication.
We are back, still here, in Astral Academy Cyber School. Okay. For grade 3 science, we have the competency mga bata describes the parts of tomato plant in a paragraph form. So maghimo tag paragraph paagi nga atong ihulagway ang usa ka parte sa tomato plant. Okay, so para makulagway nato ang parte sa tomato, we need to learn what are the functions and part of a tomato plant. Okay, so ang usa ka tomato mga bata na siya gitawag na to gamot or roots, no, in English. Ang gamot maoy musuyop sa tubig ug mga mineral gikan sa yuta. Yes, that's right. Okay, next part is dahon or the leaves. Ang mga dahon nangulikta og enerhiya gikan sa adlaw ug paghimo ug pagkaon alang sa tanom gamit ang proseso sa photosynthesis. Yes, that's right. So ang punuan usab maoy nagsuporta sa tanom sa ibabaw ug nagdala sa tubig ug mineral ngadto sa mga dahon. So ang tomato napud siya bulak mga bata, no? Ang bulak mao ang naghimo og mga binhi nga nahimong bag-ong bunga. Okay, and more importantly, ang bunga ang bahin sa tanom nga nagprotektar sa mga binhi pinaagi sa pagtabon niini. Okay, so mao kadto ang mga parte sa tomato plant mga bata, no? Mao kadto ang inyong gamiton sa pag-describe sa inyong tomato plant. Okay, so naakita yung mga giya nga pangutana aron sa paghulagway. Okay, sir. Unsay atong mga giya, sir? So aduna kita yung mga giya nga pangutana sa paghulagway. Una, unsa nga parte sa tanom ang ihulagway? So mao nay pinakauna jud natong tubagon mga bata. Yes, sunod teacher Michelle. Next, unsa ang color sa usa ka parte sa tanom? So i-describe niya unsa ang color Colors. na Ang ikatulo nga pangutana mao ang unsa ang gimbuhaton or function, no, sa Yes. usa ka parte sa tanom. Kining katong number 3 mao to ang mutubag ato is katong gibasa nato kaganina katong mga functions sa usa ka parte sa tanom. Yes, so in your activity example, mga bata, gitagaan mo din haog picture, okay, or hulagway. So gamit ang hulagway, inyong tubagon katong mga giya nga pangutana nga tulo ka buok aron mahimo ninyo ang paglalarawan. Okay, sige. So, for example, no, naamoy makita din niya sa inyong screen nga usa ka picture. Okay? So, unsa ka kana. Sige, pangutana. Unsa nga parte sa tanom ang ihulagway? Okay, sa tanawa ang picture. Ang tubag ana mao ang dahon, no, dahon sa kamatis. Okay, ikaduha, Ma'am Chef. Ay ikaduhang pangutana, unsa ang color sa dahon sa kamatis? Yes, maklaro kay nato man ang makita. parte nga atong ihulagway. Yes. Ang tubag ni ana mao ang lunhaw o green. Yes. So ang ikatulo nga pangutana nga atong tubagon mao ang unsa ang gimbuhaton sa usa ka parte sa tanom or unsa ang function ana nga parte sa tanom? Sa leaves. Sa leaves. Sa base of picture, no, kay Yes. leaves man din ha, no? Yes, base sa atong ginabasa ganina mga bata, ang tubag ni ana mao ang dahon nagkolekta og enerhiya gikan sa adlaw ug paghimog pagkaon alang sa tanom gamit ang proseso sa photosynthesis. That's right. Okay. So sa paghulagway, ato na dayong i-connect ang mga tubag nato. So mahimo na dayong ingon ani ang inyong paghulagway. Ang dahon sa kamatis usa ka lunhaw o green nga color. Kini nga parte sa tanom nangulikta og enerhiya gikan sa adlaw ug paghimo pagkaon alang sa tanom gamit ang proseso sa photosynthesis. Yes. Ang atong gibasa nga paragraph mao ang paghulagway sa dahon sa kamatis. Kini nga paghulagway namugna base sa mga tubag sa atong mga giya pangutana. Kini usab usa ka husto nga pagsulat og paragraph tungod kay aduna kini indensyon. So atong nakita, no? Husto ang paggamit sa dako o gamay nga letra. So of course in the beginning of the sentence, usually dako gid na siya. Then ug aduna kini bantas sa katapusan. So atong ginagamit is ang period or tuldok. Okay. So, sayo na kaayo nito buhaton, no, mga bata. So, proceed now in your activity. Ingatuon ra siya. Okay? Now, let's proceed. Okay. Before we proceed, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School.
subtraction og ang division. Problema dali rasulbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so karon mga bata nato sa grade 4 o grade 5 pag-andam na because we are going to discuss mathematics. Okay, so ang atong competency for today for our mathematics is compare and arranges decimal numbers. Okay, so decimal numbers. So to compare decimals, we need to, unsa ma Michelle ang buhaton? Okay, here are the steps. We need to align first the decimal points and the digits in their corresponding place values. Yes. Next, begin comparing the digits with the same place value from the leftmost digits. And the third one is use the symbols greater than or less than in comparing the digits in the same place value. Okay, so let us try. Okay, so on your screen mga bata and also here on our chart, na amoy makita nga place value chart. Do not forget that idea ha. Kay gamiton nato kana sa pag-arrange o pag-compare sa decimal numbers. Okay, sige. So let us try. Next slide. And here are the symbols, by the way. In comparing the decimal numbers, we have there greater than, less than, and it could be equal to, equal sign. Yes. So, in arranging decimal numbers, mga bata, ayaw mo kalimot, nga duha siya ka ways, ha? Yes. Pwede siya ascending or increasing. Pasaka, Yes. pataas ang number. When we talk about ascending, so gikan siya sa gamay, paingon sa dako. Yes. Then the descending is the opposite of ascending, of course. Gikan sa Pagamay dako, siya. paingon sa gamay. Okay, Yes. so kana siya sa arranging. Okay, so Okay. let us try. Let us have an example. Okay, so naamoy given din ha nga decimal numbers which through the book no 4.50 or 4 and 50 hundredths and 3 and 25 hundredths. Okay, so first thing daw is ato siyang i-align Align. sa place value. Yes. Okay, so let us try. 4. Sige, kana. 4 and 50. 50. Dayon, 3.25. 3 and 25 hundredths. 25. Okay, so ang atong unang buhaton karon is compare man, we are going to use the symbol sa no kato si greater than, lesser Less than, og si Equal sign. So atong kanang ihibal-an kung unsa di ay dapat ang atong ibutang sa center ni 4.50 and 3.25. Okay, so the first step is again, ato siyang ibutang sa atong place value chart. Okay? Yes. So in comparing, ayaw mo kalimot mga bata nga magsugod ta sa left. Yes. Okay? Diri Sa whole atong number. whole numbers. Yes. Okay? So diri siya nato unahon. So tan-awan ninyo ang atong whole numbers. Ang first step jud ha, i-compare ninyo siya asa man ang mas dako o asa ang mas gamay. Sige, Klaro na kay klaro teacher. kayo, no? So, kali pa lang daan, kabalo na Wala na, ibalaan na. Kanidi ay Ang mas dako. si 4.50 Is greater than 3.25. Yes. Okay, so kung makahinumdum mo katong mga sa lower grades ninyo, katong inyong mamuingon nga ay shark,
Ang kanon niya, di ba, is the greater no, Yes. number. Ang mag-point is the lesser number. Okay, so again ha, i-compare ninyo la una, leftmost. Okay? Sige, another. Another example. Tulo. Kanang pareha. pareha sila diri og whole number. Sige, Yeah, pwede. ato atong eraser. Sige, tagaitag number, Ma'am Michelle. 8 and 15. 8 and 15. 8 and 51. Sige, sige, kana. 8 and 51. Yes. Okay, so tricky siya, tricky. No, okay. Baylo-baylo, di pareha silang kuan. Okay? Yes. So, this time, grade 4 and grade 5, tanawa, no? First is, compare ta diri sa leftmost, okay? So, hala, tanawa, The same Michelle. sila. Pareha sila og whole number, which is 8. Lalisuda ni, uy. Bitabat that tested, okay? So, proceed ta. Let's move to the 10th place. To the 10th place. Yes. Okay, kay pareha man sila. Mo irog di ta sunod na place value. Anaon ra mga bata no. Ayaw mo kalisod, ayaw mo karatol ana. Proceed ta sa sunod. Yes. Oh, okay, so tan-awa. Nga atay tens nga 1 and 5. Asa bay dako si 1 or si 5? Of course, si 5. Okay, sige. Ato sa sulat ha. Okay. Kay ma-identify na nato no. Okay. And 8.15. Yes. So, pas gani ha, 51 di ay. Okay. Di ay. Okay, sige. So, gani ha, atong naingon nga mas dako si 5, no? Kontra ni 1. So, man to siya dapit. Daara. Okay, so, kani di ay siya ang mas greater. Okay, Yes. greater. So, ana iyang naong. So, ayaw mo kabalaka kung parehas siya og mga digit at first because you are going to proceed to next place value. Okay. So teacher gaganihan naghisgot man tag descending ug ascending order. So we have another example, teacher. Yes. Kay si direct ana kayo, no? Excited. Okay, kinahanglan jud natong hisgutan ang descending ug ascending order. Okay. So, duha man ka skill atong i-learn ko karon, Yes. comparing and arranging. Pwede balik gamay? Okay ka na. So, mga bata, naatay tulo diha ka given decimals. Yes. Okay? So, naa si 7.25. siya mo agi. 7.25. Mga apod tay 7.62. Tapos And tay 4.75. Sa usa to buhaton ay nauna, Ma'am Michelle? Align. Okay, let's sige. align. Sige, Ma'am Michelle, please align the numbers. When you say align the eye, itupong rin ninyo ang decimal numbers, ang iyang decimal point rather, para ma-align siya. Okay? Yes. Decimal point lagid ang base ana niya mga bata. Importante is magtungod ra gyud siya, teacher. Yes, importante Kaya nga mas magtugod. dali man magtugod. naman dayon nato ma-identify ang dako ug gamay. That's right. So, ato na siyang gi-align, gitungod na nato ang every place value from tens and hundreds and as well as the decimal points og napod sa ones place. So, magtan-aw ta sa ones place, di ba, una? Yes. So, as you can see, na ay 7, 7, and 4. So, si 7 o si 7 kay the same man sila og number. So, therefore, proceed ta. Greater siya ni 4 Greater pod. siya Yes. po ni So, 4. ang atong instruction is decreasing order man. So, pababa ta. So, meaning, pangitaon sa nato una ang kinadak-an. Oo, kinadak-an. That's Sige, right. yes. So eliminated si 4.75. last Siya may na siya. pinakagamay. Last na siya, kay pinakagamay na siya. So, between na din nilang duha, Yes. mga bata. You decide, asa ka nila ang pinakadako. Pariha man silang 7. So, ganiha, gainon ko, no? Proceed ta sa Let's next proceed place to value. the next place value. That's the 10th place. So, sa 10th place, makita nato nga na si 6 at saka si 2. Yes. So, asa man nilang duha ang greater number? Of course, So, 6. si 6. no? So, therefore, kay si 6 man, sabot pa sabot, so si 7 and 65 is the greatest number nilang So, tulo. siya'y kinaunhan daari sa So, inig siya arrange. na ang 1, 2, and 3. So, inig-arrange na to, it will become 7.65 62, teacher. as 65. 65? Okay. Sige. The next is 7.25. Then the And last last is
4.75. Okay, so ayaw kalimot mga bata, that is in decreasing order. Okay, so pagamay siya. Sa'yo na lang dayon pag ascending order. Okay, balihon na balihon na lang lang dayon dayon. nimo siya. So nahon nimo si 4.75, descending na po, ascending. 7.25, Ascending. and then 7.65. So padako na po siya. Okay, ascending. Okay, sige. Another? Okay, last example. Okay, erase na ko si Chip. Ayaw lang gid mo kalimot sa meaning anang ascending o descending para dili mo malibog ha. Descending pagamay, ascending padako ang value. Okay? Sige. So we have 8.32 Yes. and 9.45, and we have also 8.23 and 6.541. Okay, so daghan-daghan siya, upat ka buok decimal numbers. Okay, so first, let us try descending. Okay? Descending sa tanga arrangement. So again, first is align. No? Ito siyang i-align. 8.32 9.45. So, importante ha. Ang meaning anang align is tupungon ang iyahang decimal point. Ilumbay. Okay. Straight, tungod. 8.25. Okay, wala na tupong. Okay, kana gyud. Dayon, 6.541. O, na siya isa nga place value din sa thousands. Ayaw gyapon mo karatol mga bata. Okay, lagyan po na siya. Okay, sige. Sige, proceed ta. Sa ato ang instruction is we are going to arrange them in descending order. Okay, so we have to find the greatest number. Ato unahon ang whole number. So, agwi, no? Klaro na. 8 og 9, 8 og 6. Hala, so, kila-kilakaan. 9. Ay, si 9. Okay, sulat na si 9. Sulat na siya daan. 9.45. Wala na siya koan man. Okay, next. Danawa diri. Huli na Na si 8. 8. Yes. Okay. So, Let's kung man move siya to 8, 10th place. dili na sa 10th place, no? Yes. So, ala. Sa 10th place na atay 3, Three na and siya two. 2. So, aha may mas dako. Si 3. Sa 3. So, kanida siya. Ang sunod. So, automatic. Sunod po siya, no? Then the last Dayon, is, One is 6.54. since yaman ang pinakagamay nga whole number, which is 6. Okay. So, ana. Descending order na siya. Pag ascending order, Balihon na balihon. dahil siya. So, Yes. wala po gani 6.541. Dali na lang siya balihon. 8.23, 8.32, and 9.45. Yes. Dali na lang ang ascending order tungod kay na-test naman nato sa ato ang place value chart. Ayun. Okay. Okay? Sige, so I hope you don't have questions for that. Moderate ta, proceed sa atong grade 6. Okay. Yes. Sige. So, Okay, our competency for grade 6 mathematics is solves routine problems involving finding the base using appropriate tools and strategies. yeah, so kung nakainom mo kagahapon nato sa mga bata sa grade 5, ay grade 6 rather, discuss mo on how to solve the percentage, Yes. okay? But today, we are going to learn how to solve problems involving The base. Okay, so unsa din ang base, okay? So, base is the total or the whole number, while percentage is a part of the whole, and the rate is a number with a percent sign. So, ang pinaka-importante lang dyan aning mga bata is kabalo mo identify aning tulo. Yes. Para makabalumog, unsa di ang gipangita. Kay kung wa mo kabalog, unsa ang base, unsa nang percentage, unsa nang rate, wa mo kabalo, maglibog man mo, unsa nga formula ang inyong gamiton, kay actually, the formulas are given. Lagid siya given nga formula. So, makita na to ganina, si rate is na siya Percent sign, percent Si symbol. base is the total siya. Total number. Sabda lang ninyo siya. Supervisor. Oh. Okay, na may mga clues actually. Mga keyword. Okay? Sige, so ayaw mo kalimot ha, mga bata ha, na in solving the base, kay base man itong focus karon na atay formula nga base is equal to percentage over rate. Okay, so mao na nga itong gamiton later. Okay, let's try. Sige, let us try. Natay problema din ha, Ma'am Michelle. Okay, Sige. let me read the problem. Katie is holding 12 marbles on her hands, which are 30% of her total number of marbles. How many marbles does Katie have in all? Yes. Okay, so sabtan ninyo siya ayo, no? Yung sabton mga bata, nangutan ang problema og how many marbles
have in all or Yes. as the total. So kung may isang total unsa kay ida siya? That's the base. Yes. But Okay, so don't forget that we have a steps. So first is we need to understand the problem. tundod siya. The next is the second is plan how to solve the problem. The third one is solve the problem. Then of course, the last one is we need to check our If your answer is answers. correct. Okay? Sige, let us try that based on our problem. Okay, so routine problem ang tanong na atay Yes. upat ka process. Mga Susugod ta steps. ni Understand. understand. Okay, so sa understand, inyo siyang subtool. What is asked in the problem? O ginay una. Okay, so unsa din ang gipangutana sa problem? So on the problem, Ma'am Michelle, ang gipangutana is The total to- number of Marbles. marbles Katie have in all. Yes. And in understanding also, you need to identify what are the given Given. facts. Okay? Unsa ang nga numero nga gipanghatag. Yes. Okay? So, in the problem, natay gihatag nga 12 12 marbles. marbles and 30%. Yes, that's the rate. Problemahon ninyo karon una-unaon yung ayo, unsa kana si 12, unsa kana si 30%. So actually, mga bata, kana si 12 is the percentage and kana si 30% is the, The rate. rate. Kanang naay percent sign. Okay? Kana la gali la kay siya subton. So therefore, Basta naay ang ipangita 30%. nato, Tulo is raman the siya. base. So na may percentage na rate, of course, the base na jud na. Klaro na. Yes. Okay. Next thing to do after understanding sa Ronel, mag-unsa. Yes, next is we need to plan. So we will use the formula in finding the base, which is B is equal to percentage over rate. Yes, so in planning, kabalo naman kaganiya sa given no nga wala di ay si base. Base. So, kung na yun, wala unsa akong formula nga ganito. So si base is equal to P over R. Okay, so Now, the after third step planning, is we're going to solve. solve na dayon. Since we have the given, no? Na naman tayo given. Well, since we already have the given, we need now to substitute the given numbers. Okay, so in solving, mga bata, ihatag una kung unsa ang given para mas mag-guided mo, no? Okay, so again, We have ay 12, percentage, we na have 12 marbles. na tay rate Then na 30%. 30%, Then the unknown is the B. base. Okay? So, first thing is substitute the given numbers. Mo gini yung unang buhaton. Diba na atay formula nga B. P over R. So, substitute man daw meaning pulihan. Okay? So P unsa siya? 12 12 over rate That is 30%. 30%. Ang problema karon mga bata, 30% di na Yes. siya pwede nato i-divide sa whole number Yes, sa that's right. percentage. So kinahanglan himuon sa nato Change siyang decimal. So mao na ang second step. Yes. 12 is equal to, usaon di paghimog decimal? Anaon na So we'll move the Ana ra. decimal point Kay going diba- to the left. O nga naman kinahanglan mo himove tag duha. Remember yung mga bata nga percent is means 100. Hundreds na siya. So mao na siya mo move tag duha. Yes. 1 Two. 2. Okay, So, that's point kana 30. 30% when transform into Decimal. mahimo siyang Point 0.30. 0.30. Okay, so karon pwede na. Okay, Yes. pwede na siya ma-divide. 12 divided by 0.30 or 30 hundredths is, kung That siyang is? soldo na, 40. Yes. Okay, so ang base din nato is 40. 40. So unsa ni 40, Ma'am Michelle, base sa problem? So based from the problem, 40 is the number of marbles Katie have in Okay, this all. is the Yes. total. Small That's base. the base. Mao siya ang total numbers of marbles. Okay. Okay. So in checking, sa iyo Checking. na kaayo, Next, last step, no? last step in checking, inyo lang ipangkuan. Use the formula. Oo. Substitute the values Substitute lang, di ba na for the naman given. tayo base no nga 40 is equals to is 12 equal to 12 over over 0.30. So ang answer actually is 40. So therefore, check. So atong answer is correct. Yes. Okay? So Okay. ing ana ra siya. And we are back. Okay, so okay mga bata, so before tamo proceed, so mag-break sa ta teacher. Yes. So we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. And we are now into our last subject, mga bata, which is TLE Grade 6. Okay, so in our TLE, we have this competency, explain different ways of food preservation. So what is food preservation? It is the process of preparing foods for future consumption to prevent its spoilage. Yes. Okay, here are the processes in preserving the foods. First, we have drying. Drying is a process in which the food to be dried is exposed Under the sun. Okay, so yun nakita siya, ibulad. Okay, ikaduha, salting. It is an old way of preserving food wherein salt is being added to the food. Yes. Okay, next, ikatulo. We have the freezing, or freezing is the art of preparing, packaging, and freezing food at their peak of freshness. Ibutan nyo sa Freezer. refrigerator, sa freezer. Okay, next. We also have smoking. Smoking is the process of drying food with smoke for a long period of time. Yes. Tinap, for Yes, the stats? tinapan. Yes. Okay, so another one is bottling and canning. This is the process of preserving food by heating and then setting it in a airtight container. So, ibutang mo siyang bottle or can. Okay? Yes. So, our competency for today is not that one. It is explaining. Okay? How to explain the different ways in food preservation. So, we have these steps. Okay, Ma'am Michelle? So we have the steps. First is look for keywords. Second, formulate questions using the keywords. Third, answer the questions. And the last one, we have to connect all the answers. Okay. Let's try. Sige, for example, For example, we have the information. We have the example, the drying. Drying or dehydrating food is a method of food preservation that removes enough moisture from the food. A lot of food is preserved by drying, such as vegetables, fruits, fish, and meat under the sun. This is done to kill the bacteria or become inactive when the food is dried. okay, so following the steps, we have this one. Step 1 is finding the keywords. Dali na siya, no? Those are the underlined words from the given information. Yes. So, mga na siya automatic ang keywords. Ikaduha, formulate questions. From the Okay. keywords. Sige. Unsaon siya, Ma'am Michelle? So we have the questions. What is the way of food preservation mentioned in the information? Next question, what are the types of foods that can use the mentioned food preservation method? And the third question is, what is the reason for using the mentioned food preservation method? So, it's up to you actually kung unsa imong pangutana based sa inyong keyword. Okay? Third Number step. 3, Yes. we Third are going step to- is we need to answer the questions. So the answer of the first question is, the way of preserving food mentioned in the information is drying or dehydrating. So muna yung pinakauna. The answer of second question is, a lot of food is preserved by drying, such as vegetables, fruits, and fish, and meat under the sun. The third answer, Teacher Michelle? The third answer is, this is done to kill the bacteria or become inactive when the food is dry. Okay, so after getting all those answers, you are going to connect. And your final answer of explanation is this one, mga bata. The way of preserving food mentioned in the information is drying or dehydrating.
A lot of food is preserved by drying, such as vegetables, fruits, fish, and meat under the sun. This is done to kill the bacteria or become inactive when the food is dry. Yes, human. Payon ba siya? Yes. Okay. Okay. Pero- Third attendance marker, teacher. Sige, so mga bata, naa sa inyong screen karon ang ato ang ikatulo nga attendance marker for today. That's right. Okay, sige. Okay. So, og din hinatapos ang atong ikatulong adlaw nga pagtuon karong si manahuna, daghan kaayong salamat sa atong mga learners nga nakig-uban kanato hangtod karong orasan. Og daghang salamat usab sa atong executive producer, Sir Gas Seppi. Daghang salamat usab sa ato ang Division ITO, Sir Alden Antonio, Sir Lay Inayo, og sa kinatibuk ang technical team. Yes, mga gwapo na tong technical Yes, team. mga abtik. Okay, ako di ay si Teacher Rayan. Ako si Teacher Ronel. Ako usab si Teacher Michelle. Hangtod sa sunod higayon. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye! Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan.
likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Gawin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan, sagana sa likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tanggub and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And we are your Teacher facilitators for today. So good morning, Sir Kenneth. Good morning, Sir Jeff. How are you today, Sir Jeff? I am so fine. How about you, sir? I'm fine also, sir. And Today is January 5, 2022, and we will be discussing topics about represent real-life situation using logarithmic functions. Okay, that's right, Sir Jeff. And we will discuss on how to represent real-life situations using logarithmic function. So, stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. And this is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Now, let us have the definition. Now, let A, B, and C be positive real numbers such that B is not equal to 1. The logarithm of A with base B is denoted by logarithm sub B of A and is defined as C is equal to log of A with the base B if and only if A is equal to B to the C. So, logarithms and exponents allow us to express the same relationship in two different ways. So, the following table shows how the expressions in the example can be written in two equivalent form. So, meaning logarithm and exponents are just equivalent. So, we have 5 examples as you can see on the screen. So first example is log of 32 of the base 2 is equal to 5. That means that 2 to the 5 is equal to 32, right? Because 2 raised to the power 5 is 32. And the next example is log of 729 with the base 9 is equal to 3. So in other way, we have 9 to the power of 3 is equal to 729. And then the third example is
log of 5 in the base 5 is equal to 1. Meaning, 5 raised to the power of 1 is equal to 5. And then log of 16 of the base 1/2 is equal to negative 4. That means 1/2 to the power of negative 4 is 16. Then lastly, log of 32 in the base 2 is equal to 5. That means 2 to the power of 5 is equal to 32. So you change that one on what you see on the screen. It's 2 to the 5 is equal to 32. So we have a reminder, Sir Jeff. Yes, that's right, Sir Kenneth. Now, the first reminder is log of 125 of a base 5 is equal to arithmetic. It is arithmetic. Okay, we have a reminder that arithmetic and exponential function are just, what is that? They are just inverse of one another. So meaning, they are just equivalent. The logarithm and exponential functions are inverses of one another. And then the second reminder is that in the logarithmic form, we have a negative exponent, but we do not have a negative base. So stay tuned, learners, because we will be right back. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, ipipina,
ipipina, ipipina. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So we have, again, let us have a reminder in the logarithmic and exponential. So first, in both the logarithmic and exponential forms, b, which is the base, and then in the exponential function, c is the exponent. So this implies that the logarithm is actually an exponent. Hence, logarithmic and exponential functions are inverses. And then the second is, in the logarithmic form, log of x with the base b can be negative, at what you can see in the previous example. Yes, that's right, Sir Kenneth. Now, let's have another definition. Common logarithms are logarithms with base 10. Now, log of x is short notation for log of x with a base of 10. Another definition is that natural logarithms are logarithms to the base e, approximately 2.71828, and are denoted by ln. In the other words, ln of x is another way of writing log of x with a base of e. That's right, Sir Jeff. So we have, if we can see log of x, that means that 10 is removed, but it is understood that the base is 10. And if you can see ln, that means we have the log of x with the base e, wherein e is removed and then log is replaced by ln. But they are also both logarithm. One is common logarithm and the other one is a natural logarithm. So let us have an example. So we have, rewrite the following exponential equations in logarithmic form whenever possible. So first is 5 to the 3 is equal to 125. Second, 7 to the negative 2 is equal to 1 over 49. And then third is 10 to the 2 is equal to 100. So, how are we going to write them in the logarithmic form? So, based on the definition, that is just the log of 125 with the base 5 is equal to 3. And then, log of 1 over 49 with the base 7 is equal to negative 2. And then, it is right to have a negative exponent because we have a remainder before, but not a negative base or an argument. And then lastly, the log of 100 is equal to 2. Take note that it is a common logarithm. So the base is 10, but it is not shown based on the notation. So Sir Jeff? Yes, that's right, Sir Kenneth. Now, some of the most common applications in real life of logarithms are the Richter scale and sound intensity. Now, in 1935, Charles Richter proposed a logarithmic scale to measure the intensity of an earthquake. He defined the magnitude of an earthquake as a function of its amplitude on a standard seismograph. The following formula procedures the same results, but is based in the energy released by an earthquake. Now, flash in the screen is the formula. The magnitude R of an earthquake is given by R is equal to 2 over 3 log of E over 10 to the power 4.40, where E in joules is the energy released by the earthquake. Now, the quantity 10 to the power 4.40 joules is the energy released by a very small reference earthquake. That's right, Sir Jeff. So the first application of our discussion today is the measurement of an earthquake, in particular its magnitude. So let us have an example. So suppose an earthquake released approximately 10 to the power of 12 joules of energy. So take note, joules is the measurement of energy. So you have that one in your science in junior high. So the first is, what is the magnitude of the earthquake on the Richter scale? And the next, how much energy does this earthquake release
than the reference of an ordinary earthquake. So, based on the given and what you can see on the screen, the energy is 10 to the power of 12. So, replace that one in the formula of the magnitude of the earthquake, which is R is equal to 2/3 the log of the E over 10 to the power of 4.4. So, replace E by 10 to the power of 12. So, we have R is equal to 2/3 times the logarithm of 10 to the power of 7.6. Since we apply the laws of exponents, 10 to the power of 12 minus 4.4. Okay, the next we have R is equal to 2/3 times, what is the log of 10 to the power of 7.6? Since our base is 10, it is equal common logarithm, we simply take the exponent of the base. So we have R is equal to 2/3 times 7.6. And simplify, 2/3 times 7.6 is 5.1. So the magnitude of the earthquake based on the Richter scale is 5.1. This earthquake releases 10 to the power of 76 or 3,981,717 times more energy than an ordinary earthquake. So, Sir Jeff? Yes, that's right, Sir Kenneth. Now, how about sound intensity? Now, in acoustic, the decibel, which is the measurement of the sound intensity, level of a sound is D is equal to 10 log of I over 10 to the power of negative 12, where I is the sound intensity in watts per meter per second. Now, the quantity 10 to the power of 12 watts per meter per second is least audible sound a human can hear. Okay, so learner, the second application of the logarithmic function is the sound measurement or the sound or the level of the sound. So let us have an example. The decibel level of sound in a quiet office is 10 to the power of negative 6 watts per meter squared. So what is the corresponding sound intensity in decibel? And how much more intense is this sound than the least audible sound a human can hear? So let us have the formula for measuring the level of the sound. D is equal to 10, the logarithm of I over 10 to the power of negative 12. So replace I, which is the intensity, Sir Jeff, which is 10 to the power of negative 6. So R is equal to 10, the log of 10 to the negative 6 over 10 to the negative 12. Then simplify. You use the laws of exponent. We have 10, the log of 10 to the power of 6. So based on the definition, the log of 10 to the power of 6 is 6 because the base is 10. It is a common logarithm. So we have D is equal to 10 times 6, which is 60. So the answer in the first question is 60 is the corresponding sound intensity in decibel. And then the second, this sound is 10 to the negative 6 over 10 to the negative 12, which is 10 to the power of 6. And that is 1 million times more intense than the least audible sound of the human can hear. Alright, now did you understand our topic this morning? Now that's it for our topic this morning on how to solve logarithmic function. And this is again Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And Sir Jefferson Gabutan from Pangabuan Integrated School. And this is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali rasulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman.
Good morning, senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Vincent Esmodibon from Tanggub City National High School. And I am your teacher R from Lorenzo Tan National High School, and we are your teachers facilitators for today. Maayong buntag, Sir Montibon. Maayong buntag po, sir. So today is January 5, 2022, and we will be discussing topic for pre-calculus. Exactly. So, Sir Vince? Okay, so let us see our topic for today. So that is all about summation, notation, writing, and evaluating sums. So, we will continue with our discussion this morning about pre-calculus, Sir Vince. No? So, talking about more pre-calculus, Sir Vince, will you please explain, Sir Vince? Okay, so let us start our discussion for pre-calculus and with the topic about summation, notation, writing, and evaluating sums. And then our learning competency, sir, for this topic is use the sigma notation to represent a series. So, first, Sir Vincent, since we are talking about the summation and notation, writing, and evaluating sums, so let us define first what is summation and sigma notation. So, when we speak of summation or sigma notation, it is a convenient and simple form of a shorthand used to give a concise expression for a sum of the values of variables. Exactly, sir. So, again, mathematicians use the sigma notation to denote the sum and the uppercase Greek letter sigma. So, it is used to indicate the sum, and the notation consists of several components or parts, Exactly, right? sir. So, let us have another definition, sir, for sigma notation. So, let f of I be an expression involving an integer I. Then the expression f of m plus f of m plus 1 plus f of m plus 2 up to f of n can be compactly written in sigma notation. And then flash on the screen, so we have the sigma notation, no? And then that is read as the summation of f of I from I equals m to n, where m and n on the notations are integers, Yes, where exactly. m is greater or equal to where m is less than or equal to n. And then the f of I, that is the term or summand or of the summation, or that Yes. is the expression involved in the summation notation. Yes. And then the letter I, that is the index index of summation. Alright. And then ito lang gusto ipaklaro lang sa mga estudyante, no, that the letter I, that is the variable, sir. So we can use any variable to represent the index of summation. So Yes. you can use variable n, small letter variable n, or any variables. Then the variable m, that represent the lower bound, that is the starting point. Then the letter n, that is the upper bound. Yes, you're right. Absolutely, you're right, Teacher Vince. Now, so to give more example, in order for us to expound clearly with our learners, no, will you please give example, Teacher Vince? Okay, so let us have this first set of examples. So in these problems or in this example, so what we're going to do is to expand each of the summation, then simplify if possible. Okay, so in expanding summation, sir, ito lang gamitin itong knowledge about evaluating functions. So, Yes. itong i-determine what are the values on the lower and the upper bound. And then we will replace the variable in the expression using those values. Yes. Okay, so in the first problem, so we have the summation of 2i plus 3 from I equals 2 to 4. Yes. Okay, so we have the solution there, sir. So, Yes. Okay, so the values on the lower bound is equal to 2. And then Yes. the values on the upper bound is 4. So we will evaluate the expression using the values from 2 to 4. Alright. Okay, so all we have to do is just to replace the variable I using the values from 2 to 4. 4. Okay, so we will expand the first problem, sir. So we have 2 times the first, the starting value is 2. So we have 2 times 2 plus 3. Yes. Then plus, next to 2 is 3. So that is why we have 2 times 3 Yes. plus 3. Then plus 2. So we have the value of the upper bound is 4. So that is why we have 2 times 4 plus 3. So up to 4 lang ta, sir, kasi Yes. that's the value of the upper bound, which is 4. Then simplify. So 2 times 2, that is 4 plus 3. 2 times 3, that is 6 plus 3. 2 times 4, that is 8 plus 3. And then katong i-add ang mga values inside the parentheses. We have 4 plus 3, that's 7. 6 plus 3, that is 9. 8 plus 3 equals 11. So the sum is 27. So therefore, the summation of 2i plus 3 from I equals 2 to 4 is equal to 27.
Yes, you're right, Teacher Benz, no? Okay. So how about the number 2 example? Can we give more example on that, applying the definition of sigma notation? Exactly, sir. So let us have the next example, sir. So we have the summation of 2 to the power of I from I equals 0 to 5. Yes. Okay. So again, same as kanina, sir. So we have to do is to replace the variable using the variable values on the index of summation. Yes. So itong values, sir, is start from 0 to 5. Yes. Okay. So that's why we have 2 to the power of 0. Kasi 0, that is the starting Yes, point. yes, The value of the lower bound. Yes. Plus 2 to the power of 1, plus 2 to the power of 2, plus 2 to the power of 3, plus 2 to the power of 4, Yes. up to 2 to the power of 5. So tama na 5, mo itong value sa upper bound. And then simplify. Ito rin itong gamitin na itong knowledge about exponents. 2 to the power of 0, that is equal to 1. Kasi any values raised to the power of 0, that is equal to 1. Yes, so, absolutely. 1 million to the power of 0, that is exactly equal to 1. Then 2 to the power of 1 is 2, to the power of 2 is 4, to the power of 3 is 16. Then 8, 2 to the power of 4 is 16. Then 2 to the power of 5 is equal to 32. Then sum i-add tanan, so that is equal to 63. That you're right. So again, learners, I hope our learners can get our lesson for today. No, so for more discussion, no, because we will have another set of examples. No, after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So, for us to continue with our discussion in the practical surveillance, no, this time let us have another set of examples, no, perhaps examples, right? Exactly. So, take it away, sir. Okay, so in this set of examples, sir, so what we're going to do is to write each expression in sigma notation. Yes. Reverse siya nga Reverse, yeah. ganina, sir. Ganina, Given sigma notation, natong gi-expand. But this time, given series, and then we're going to write the corresponding sigma notation of each series. Reverse ni, kumbaga. Reverse processes. So in this set of examples, sir, it needs time to analyze the given problem. Yes. For us to determine some patterns on the given series. Yes. For us to exactly construct the exact sigma notation. Exactly. Okay, so in the first problem, sir, so we have series na, sir. No? So we have 1 plus 1/2 plus 1/3 up to 1 over 10. Yes, I believe the examples there are flashed on the screen on the screen sa to ang mga kabataan nila para makita ginawa, and they are going to listen to us as well as they will be guided. Exactly, sir. So we will use the definition of sigma notation, sir, which is the summation of f of I from I equals m to n. Yes. So we will determine 3 parts on the sigma notation, sir. Yes. The expression, and then the value of the lower bound and the upper bound.
Okay, and then you can, our learners, you can use any variables to represent your index of summation. Yes. Just like for example, if you're going to use variable n as your index of summation, Yes. then dapat maupo na ang variable na mag-exist sa expression, sir. So in the first set of series, so atong maobserbahan, sir, that the terms are in the form of fraction. Yes, in the Then, form of fraction, common right. ay lang numerator, which is 1. 1. And then in the denominators, so consecutive numbers. Yes. Starting from 1 to 100. Kasi Yes. the first term, 1, understood mo siya na siya denominator of Yes. 1. So, based on ang observation, sir, so makaingon ta that the starting point is 1. 1. And then the value of the upper bound is 100. 100. Okay. So therefore, the solution, so we have the summation, and then atong determine ang atong expression, sir. Yes. Then since ang given, makita ito sa series na ang terms are in form of fraction, so therefore, the expression are also in the form of fraction. Yes, absolutely. Okay, so therefore, we have 1 over n. N. Kasi makita ito, sir, ang numerator is common lang, which is 1. 1. And then atong n, so ang atong starting point, or the value of the lower bound is 1. 1. And then the value of the upper bound is 100. 100. So therefore, ang atuang ang corresponding summation, sigma notation sa first series is we have summation of 1 over n from n equals 1 to 100. Yes. Okay. So let us have the second example, sir. Yes. Okay, so again, we have given series. We have negative 1 plus 2, negative 3 plus 4, minus 5 plus 6, In minus this 7. time, dili na fraction ang... Dili na po fraction, yes, sir. So up to negative 25. So itong makita, sir, na consecutive numbers, pero series. opposite ay lang sign. Yes. We have negative 1. The next is positive. Then negative 3 na po. Mao na nakadiferensya diya, sir. Positive 4 na po. So atong i-determine sa pattern niya nila para matong makuha ang exact na sigma notation for this series. So we have the solution there, sir. So the first one, third, yun sa man pagkuha sa negative 1, that is negative 1 to the power of 1. Kasi Yes. negative 1 to the power of 1, that is negative 1. The Yes. next term 2, yun sa man pagkuha. So that is negative 1 to the power of 2 times 2. Yes. Kasi negative 1 to the power of 2, that is positive 1 times 2. Therefore, we have 2. How about the next term? Negative 3, yun sa pagkuha. So we have negative 1 to the power of 3 times 3. Kasi negative 1 to the power of 3, that is negative 3. Negative 1 times 3, so we have negative 3. So atong nang makuha ng patterns, you know? Yes. So atong makita that each term is in the form of fraction. Yes. Exponents. Exponents. So natay, atong common nga multiply is negative 1. So therefore, ang atong corresponding, ang atong expression, sir, we have negative 1 to the power of g times g, sir. So ang value ato sa lower bound is starts from 1 then to 25. So Yes, summation of absolutely. negative 1 to the power of g times g from g equals 1 to 25. Yes, so again, I hope to our dear learners na nag-cut-on yun sila, no, when it comes to pre-calculus. And of course, that's all for our pre-cal. So to our viewers, especially to our learners, if you have any comments or questions, just write in the comment box, no? And of course, we will be having our attendance marker also. First attendance marker to our senior high school stars. And of course, Sir Vince. Okay, so again, I am Vincent Esmontebon. Yes, and I am your teacher from Lorenzo Tan National High School. This is Astral Academy Cyber School.